Assalamualaikum, magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Kumusta po kayo mga ginang at mga ginoo? Ako pala si Fatima na namumuhay ng iyong kabayan dito sa Pakistan. So, dumaan kami dito malapit sa amin tapos nakita na may dalawang bahay na for sale. So, gusto ni Mister na tingnan ito mga sisi. So, ito mga sisi, walang nakabantay dito sa isang bahay. So, pupunta kami sa kabila. Opposite lang din naman. Madadaanan namin ito palagi kapag lumabas kami sa highway galing sa bahay namin mga sisi. At nakita ni Mister, ilang beses na namin itong nadaanan. Kaya gusto niyang tingnan. Alam niyo po kasi itong mga asawa nating lalaki na mga Pakistani, sila lang po talaga nagdala ng mga plano sa buhay. Oo, ang nagdidiskussan ay yung mag-ama lang. Ayan, may for sale po siya mga sisi. So, may nakabantay. So, kapag for sale ang isang bahay ay open talaga ang gate. Tapos may nakabantay. Doon sa isa is wala. Ayan. So, ngayon ay titingnan namin ito. Maganda yung labas niya mga sisi. Mayroon na po siyang mga pot sa labas. Tapos, ito yung entrance nila. Mayroon silang receiving area. Ito po yung receiving area nila mga sisi. Ayan. Mayroon ng cortina. Kapag bibilihin mo ito ay sayo na yung cortina. Mga chandelier, mga ganyan mga sisi. Sayo na yan. Tapos ito po yung parang entertainment area nila. Ito din ang kusina. Ayan. Mayroon ng exhaust fan. Mayroon na ding lulutuan. Tapos mayroon ng mga mirror. Ayan. Ayan, mayroon ready-made na po yan. Gas na lang ilagay nyo kapag bibilihin niyo ito. Ayan, may exhaust fan na iyan. Ready na iyan mga sisi. Kapag nagluluto ka dito sa kusina. Ito naman ay lagayan ng mga gamit. Tapos may oven doon sa gilid. Oo, malaki yung oven doon sa gilid. Ito lagayan. Tapos, ito yung entertainment area nila. Dito mo ilagay yung mga TV. Tapos, may dalawang kwarto dito. Ano talaga ako mga sisi. Cortina talagang una kong nakita. Napaka-elegante. Tapos, every room po ay mayroon pong attached washroom or bathroom. Baka may maglilikramo na naman. Ang sabi ko lang po ay ito pong pinapakita ko na video ay sa Pakistan. So, pinapakita ko po sa inyo ang idea ng bahay na nagkakahalaga ng 60 million rupees ang halaga daw nito. Ayan, kasama na yung mga kurtina, mga chandelier, every room may ceiling fan din at receiving area. Ayan, may mga ceiling fan, ready na yan. Kapag binibili nyo po ito, ay diretso na magdala kayo ng mga furniture manggamit ninyo. Yang mga kurtina, mga chandelier, mga lutuan, at mga oven, ay okay na yan. Kasama na iyan. Ayan po yung chandelier nila sa entertainment area. Dalawa yung ceiling fan. Pwede po, kayo na lang po ang maglagay ng aircon dyan pag gusto nyong bumili mga sisi. At mayroon na mga salamin. Oo, may mga salamin na. Maraming mga salamin sa labas, mga sisi. Decoration niya. So, it means dalawang kwarto sa baba, isang receiving area, at isang entertainment area, at every room ay may washroom, at meron ding isang washroom ng public para sa mga katulong doon sa baba. So, dito aakyat na tayo. Wow, maganda yung decoration nila mga sisi. Ayan, tapos napakaligante ng kortina talaga. Ang linis, no? So, napaka-attractive. Ayan. Swerte talaga pag marami kang pera, no? Kasi biruin mo, 60 million, nasa 12 million yan sa piso. Tapos dito, 3 kwarto dito sa taas, mga sisi. May balcony, maganda yung view. Oh, tingnan nyo naman. Ang ganda-ganda ng view. Makikita nyo sa harap. At imagine niyo, malapit lang iyan sa highway. At ayan, dito akyat kayo. Punta kayo, may 3 kwarto dito. Ayan. Tapos, mayroon na namang salamin, which is, ang ganda talaga kapag may mga ganito. Ang kortina, oh, ayan, pack.
Ayan na din. Pwede nyo lagyan ng TV dyan. Mayroong lagayan ng TV. At ito naman ay kitchen. Mayroon pang halaman dyan. Oo, ito naman ay isang kwarto dito. Tapos dito yung kitchen. At lahat ng kwarto ay may attached bathroom ha. Lahat ng kwarto. It means 5 kwarto sa isang bahay na ito. Mayroon namang cabinet, exhaust fan, mayroon ng lutuan. O, diba? So, ready na. Sinong mayaman dyan at gusto nyo magsitol sa Pakistan, ang bahay na pong ito ay nakakalaga ng 60 million rupees. Ayan. Mayroon din silang receiving area. Ayan, sa mga bisita. Dito, ayan. Ito ay isang kwarto din. Mayroon ng cabinet. Social yung cabinet nila mga sisi kasi may lagayan din. Tapos ito, maganda rin yung washroom nila talaga. Ayan, tingnan ninyo. Oh, 'di ba? Saktong-sakto lang sa kwarto. Tapos yung cabinet nila, may double pa. Glass yung double niya, pero may cabinet pa din sa ilalim. Tapos ito naman ang isang kwarto. Ayan, dito lang yung parang hallway niya, isang kwarto dyan. Malapit lang yung mga kwarto-kwarto. Pareho lang iyan mga sisi. Oo, pareho lang ang laki, pareho lang din yung mga washroom. Yan. Maganda ito sa maraming anak. Hindi ko kasi alam kung ano mga plano nitong dalawa nito, mga mag-ama. Oo, kasi kasi sila, di ba nagre-rent kami tapos magpagawa ng bahay. So, siguro ibenta iyon tapos bibili ng ready-made. Tapos ito, ito po mga sisi, malaki po ang bahay na ito. Nasa mga 250 square meter po ito. Ayan po yung labas niya. Sa mga gusto magsitol dyan, pwede lang kayong bumisita dito sa Varia Town, Lahore. At ito po ang makikita ninyong mga bahay-bahay dito mga sisi. Pero may pagkamahalan lang po talaga ang bahay na ito. So dito makikita ninyo ang balcony. Ayan. Free lang pong tumingin dyan sa loob. Tapos umuwi na rin kami mga sisi. So ito na nga. Ay kapag summer ay nilagay na namin dito yung cooler. Medyo gabi na kami nakauwi. Ayan, naggrocery kasi kami. Dumaan kami doon sa bahay na iyon tapos diretso na naggrocery. Hindi ko na binidyuhan kasi alam nyo naman yung grocery store dito na malapit. So tahimik kapag gabi dito mga sisi. Ayan, napakatahimik lang ng mga neighbor namin dito. Hindi katulad sa Pinas na may mag-videoke, mayroon pa mag-chismisan sa labas. Dito wala na. Oo, parang wala kang kapitbahay. Ang tahimik lang nila. Tapos, kasi gabi na, lobat na yung asawa ko nanood ng TV, pati yung anak ko. Katatapos lang niya sa kanyang pag-aaral kasi Friday ngayon. So, pinabayaan ko muna sila dyan kasi nagpahinga naman silang dalawa. Ako naman ngayon ay magre-ready sa aking tahi. Kasi mayroon akong order na 4 uniform na deliver bukas. Ito talaga ang chance ko na makapagtahi mga sisi kapag yung dalawang yan ay magpapahinga na. Yan bang, mag-ano sila, manood ng TV, ganun. So, ako naman dito ay magtatahi hanggang 11 p.m. At medyo umulan mga sisi, so ito maganda yung panahon kasi umuulan. Ayan, napakaganda talaga kapag umuulan, kapag mainit tapos biglang uulan. Ay, ang linis-linis talaga ng paligid. Tapos tinawag ako ni Mister kasi uminom daw kami nito. Ito po falsa. Yang nasa kamay po, yan po yung falsa po. Isa po siyang klase ng berry na biniblend tapos hinaluan po ng tubig kunti tapos sugar at pag na-serve mo na ilagyan mo ng ice at black salt. Maganda po yung lasa niya mga sisi, may pag-aasim-asim, sweet at maalat kasi nilagyan mo siya ng black salt.
Ayan, napaka-refreshing po niya lalo na ngayon na summer at baka tataas yung dugo ninyo. So, mag-relax-relax din kapag uminom kayo ng ganito. Minsan, maraming drama talaga kapag uminom sila ng juice. Minsan, hindi tubig yung minimix nila. Kundi ang minimix nila ay mga Sprite, mga 7-Up, mga soda, mga ganun mga sisi ba. Inimix nila sa fruits gaya po nito. Pero tubig lang ang nilagay ng pag-blend po nito mga sisi. At madaming falsa. So, itry nyo po. Napakasarap po. Talaga. Mas maganda siya kaysa soft drinks. Oo, maraming mga klase dito na ginagawa nilang mga ganito. Pero season kasi, kaya ganito. So, ito mga sisi, ito pala yung tinatahi ko. At medyo matagalan tayong magtahi ngayon kasi delivery nga ito bukas. Kapag delivery kasi yung mga sisi ay binigyan ko po talaga siya ng oras, lalo na kung ako po ay naging busy sa ibang mga bagay dito sa mga gawaing bahay. Ang sitwasyon ko kasi dito, kami lang tatlo dito sa taas mga sisi, asawa ko at anak ko. So ibig sabihin separate din ako ng kusina, so ako ang nagluluto para sa pagkain naming tatlo. At minsan nagmihingi lang kami doon sa baba. So ito na po yung tapos ng damit ko mga sisi. Akin po na ito na damit na ito. Oo. So kasi maganda talaga kapag summer kasi maraming mga design na maano mo talaga may enjoy mo yung mga design na masusuot mo kapag summer. Hindi gaya ng winter na balot ka, double ganun ba. So, ang tila po na ito is alone. Mayroon na po siyang embroidery at nilagyan ko na po siya ng mga laces. Kahit po may customer ako ay ini-insert ko po yung para sa akin mga sisi. Ayan. So, ako din ay nag-deliver na din. Ito po yung dinideliver ko sa aking customer. Sa video na ito ay kulang pa siya ng buttons. Pero sa totoo lang natanggap na po ng customer ko ang order na ito. Order po ito sa Islamabad. Isa po siyang dress. Dress po iyan mga sisi. Ayan. So, nilagyan ko na rin sa design na gusto niya. Ang nagbili po ng tela nito ay kami po ng asawa ko. Punta kami ng city kasi ito po yung napili ng ating customer. So, ang aking pong mga kabayan dito sa Pakistan ay tatawag lang sila sa akin online para sa guide po ng kanilang mga sukat. At ito din po yung isa sa kanyang order. Ayan, napaka-classic po talaga ni Madam. Ayan, so ang tela po niya ay pang summer, isa po siyang lawn. Ayan, gaya ng sabi ko, ang aming pong sukat ay guide lang sa tawagan. Oo, may matching po ito ng baby niya, baby boy niya. May matching po yung damit niya. So, nagkakalaga lang siya ng 2,800 rupees. May damit ka na po na ganito. Kasi yung tila nito mga sisi ay binili namin sa city. Medyo malayo po talaga mga sisi. Ayan. So, kapag bago pa lang ay kailangan mo itong labahan para magiging soft yung collar mga sisi. Tapos nagluto na rin ako mga sisi gamit po itong pressure cooker. Dito sa Pakistan, mahirap, mayaman or pinakamayaman ay gumagamit po talaga ng pressure cooker. Pero kailangan po nating mag-ingat. Ito po ay kailangan po nating magdoble ingat. Bago po ninyo buksan ito ay patayin nyo muna yung apoy. Maghintay kayo ng mga 10 minutes. Saka nyo i-open kunti hanggang yung singaw ay lumabas bago mo i-open. So, ito po ay binababad ko naman yung mga lulutuin ko. Tapos, naglinis na rin ako mga sisi, nagpalit ako ng kurtina. Every week po talaga, nagpapalit ako ng kurtina dahil po sa alikabok. So, parang hindi ako komportable. Ayan, so pinalitan ko siya ng kurtina, which is gawa ko rin po yung kurtina. Ako lang din po ang nagtatahi nito mga sisi. At 3 years na po itong kurtina na ito. So, ang ginagawa ko ay na-alternate ko every week para naman malabhan ko yung napalitan. Oo, every week talaga mga sisi nagpalit ako ng kurtina sa bahay. Tapos yung bedsheet talaga ay 2 times kong pinalitan kapag every linggo. Oo.
Ayan, so yellow din yung bedsheet na ilalagay ko mga sisi para magka-matching. Alam niyo po kasi nung dumating ako dito sa Pakistan ay hindi ko po nagustuhan yung bedsheet nung sa lumang na bahay kasi iba-iba yung kulay na ng unan, tapos yung bedsheet niya ay hindi pala ipasok sa ilalim, para lang siyang itabon lang. Pero kapag gising ka na ay natatanggal yung bedsheet. So parang hindi komportable. So bilang mananahi, ang ginawa ko po ay tinatahian ko po talaga ng bedsheet ang mga ano dito sa bahay. Kahit sa baba po, binigyan ko sila ng bedsheet na fully cover talaga hanggang sa ilalim. Kasi ganyan naman tayo mga Pilipina. So, twice a week po akong nagpalit ng mga unan at bedsheet. Tapos, once a week din sa kortina. Para po ito, maging komportable tayo. Kasi alam nyo naman ay napakainit po sa labas. Tapos, pag galing ka sa labas, ay minsan yung anak ko ay alam niyo na, bigla na lang siyang magtatalon-talon dyan. So, mas mabuti talagang magpalit tayo. Oo. Kahit hindi mamahalin yung mga gamit mo, basta palagi lang malinis, ay komportable ka na talaga sa bahay. So, ito na po ang kabuuan ng ating video. So, hayan ang mga sisi. Pinalitan ko na siya ng bedsheet. Minamatching ko na siya sa kortina. So, hindi masakit sa mata mga sisi. So, dapat talaga i-matching-matching mo yung mga kulay-kulay ng mga gamit mo sa bahay. Hindi po ito mamahaling mga gamit kasi ako lang po ang nagtahi niyan. Kaya ako po ay nagbibenta rin kapag nagpo-post ako sa Facebook, nagbibenta ako ng mga bedsheet at mga kortina. Marami din namang mga kabayan ang nag-order mga sisi. So, piniflex ko po talaga yung mga nagawa kong mga bedsheet. So, itong bedsheet ko mga sisi is 3 years na po ito. Tingnan nyo sa gitna, merong ibang kulay. Pagdating ko galing Pilipinas ay nabutas ito. Kaya hindi ginagamit ni mister. So, pagdating ko ay ina-alter ko na lang. Kasi sayang naman, sabi ko sa kanya, tatabunan lang naman yan, tatahiin, tapos labhan. Ay magagamit pa rin yan. Oo. Ganyan lang po talaga. Kailangan po talagang tayong mga mamshi ay madiskarte sa buhay. Kahit hindi masyadong mamahalin ang mga gamit, basta malinis. So, dito lang muna po ang ating mga video mga sisi. Maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood po ng ating video. Sana po ay mag-comment po kayo para po mayroon po tayong ibang video na gagawin. Maraming salamat. Allah Hafiz.